Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayunmay, namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Sang magandang araw po sa inyong lahat. Dalawang karakter ang ipinapakilala sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito na parehas nagpamalas ng kanilang pananampalataya. Dalawang karakter na nagpamalas ng kanilang pananampalataya. At sila ay walang iba kundi sina Felipe at Jesus. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang kwento kung paano inutusan si Felipe ng Espiritu ng Panginoon na pumunta sa silangang parte ng disyerto. Tingnan nyo na. Kung walang pananampalataya si Felipe, yung utos na yon, hindi niya sinunod. Pero dahil utos yon mula sa Espiritu ng Panginoon, sinunod ni Felipe. Espiritu ng Panginoon. Pinapunta si Felipe sa silangang parte ng disyerto. At doon, sa silangang iyon, nakilala niya ang isang eunuko. Sabi niyo nga po, eunuko. Ang isang eunuko ay walang pananampalataya. Hindi naniniwala. Natagpuan niya doon ang isang eunuko na nagbabasa ng aklat ni Isaías. Kaya naman, tinanong siya ni Felipe kung nauunawaan ba niya ang kanyang binabasa. Bakit natanong ni Felipe yon? Hello. Bakit tinanong ni Felipe ang eunuko kung nauunawaan niya ang kanyang binabasa? Kasi nga, walang pananampalataya. Diba, sinabi ko na, no? Kung ikaw ay walang pananampalataya at nagbabasa ka ng Biblia, ang tanong, naiintindihan mo ba? Hello? Di ba? Ano sagot ng eunuko? Paano ko maiintindihan? Wala namang nagpapaliwanag sa akin.
Tama nga naman. Wala nga siyang paniniwala eh. Wala siyang pananampalataya. Pero nakakatuwa doon, nagbabasa ng aklat ni Isaías. Kaya nga, simula noon, tinuruan ni Felipe ang eunuko ng lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa kasulatan. At sa huli, nagpabinyag ang eunuko dahil nagkaroon ito ng pananampalataya kay Jesus. Nagpabinyag. Sabi nyo nga po, binyag. Yan ang simula ng isang pananampalataya ng isang tao. Binyag. Kapag nagsimulang maniwala, kapag nasimulang manampalataya, binibinyagan. Nagpapabinyag. Samantala, sa ating ebanghelyo, tinuruan ni Jesus ang mga tao tungkol sa kanyang sarili. At sinabi niya sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Dahil ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Sabihin nyo nga, pagkaing nagbibigay buhay. Gaya ng eunuko, ang mga tao ay mahirap papaniwalain. Lalo na sa sinasabi ni Jesus noong mga panahong iyon, mahirap. No? Ang mga tao noon, kailangan mo pang gumawa ng tanda. Minsan nga, gumawa ka na ng tanda, gumawa ka na ng milagro, ayaw pang maniwala. Tinuruan mo na, pinagsabihan, pinangaralan, ayaw pa rin maniwala. Di ba ganon din naman sa panahon ngayon? Sinabihan mo na, ayaw pa rin maniwala. Tinuruan mo na, pinangaralan, ayaw pa rin maniwala. Kaya nga, si Jesus, pinangangaralan ang mga tao at sinasabi niya na ang nananalig sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ayaw maniwala ng mga tao. Bakit? Ang isip nila, ang magbibigay buhay sa kanila, ano? Yung tinapay mismo. Yung pagkain mismo. Nakatingin sila sa pagkain. Ang hindi nila alam, si Jesus ang kayang makapagbigay ng buhay sa kanila. Gaya ni Felipe, tinuruan ni Jesus ang mga tao na huwag hihinto, sa halip patuloy na mangaral, patuloy ipagkalat sa lahat na si Jesus ang pagkaing nagbibigay buhay. Pagkaing nagbibigay buhay. Sa ating pananampalataya, saan iyon nakukuha? Hello? Saan nakukuha ang pagkaing nagbibigay buhay? Sa Eucharistia. Di ba? Sa misa. Misa. Binyag. At Eucharistia. Itong dalawang ito, ang basic na susi sa ating pananampalataya. Basic na pagpapahayag ng ating pananampalataya. Kaya kung pagbabasihan natin, ang pananampalataya ni Felipe at ni Jesus, parehas nilang ipinangangaral, ipinapakita ang basic na ating pananampalataya, ang binyag at ang Eucharistia. At ito, yung tinuturo sa atin ng dalawang karakter na ito. Ang isa buhay, ang binyag. Ipakita ang binyag. Ang Eucharistia, daluhan, puntahan, tanggapin si Jesus. Ngunit sa panahon ngayon, ito pa rin ba ang basic at susi ng ating pananampalataya? Hello.
Marami ngayon, no, nagpapabinyag, ang laki na nung bata. No, bakit? Ano sabi? Father, isabay na lang sa first birthday. O bakit naman? Ba't ayaw pang pabinyagan? Kasi para isa na lang ng gastos, isa na lang ng handa. O tignan nyo, ano mahalaga sa kanila? Binyag o handa? Saan nakatingin? Sa binyag o sa handa? Sa handa. Kasi nga sinabay pa sa first birthday . Bakit paano mo nasabing binyag? Kung binyag ang mahalaga, di dapat kahit walang handa, pabibinyagan. Tama? Di ba dapat ganon? Dapat basic, di ba? Una, binyag. Ngayon, di ba, hindi pa marunong magsalita ang bata. No? Anong kayang sabihin? Unang tinuturo, Jollibee. Di ba, yung mga bata, ganon, no? Yun ang unang salita at yun ang unang imaheng kilala kaysa kay Jesus. Nakakalungkot yun. No? At yung Eucharistia, basic, hindi ba? Kapag meron tayong milestone sa buhay, ano dapat ang una? Di ba? Simba ka naman. Birthday ni Liam. No? Di ba? Nagsisimba. Kapag pumasa sa board exam, nagpapasalamat. Kapag may patay, nagsisimba. Yun na lang ang basic . Kaso dito, kahit sa lugar natin, no, ang basic, pag may patay, ano dapat? Sugal. Yan. Diyan magaling. Magpasugal muna, pero hindi pa nagpabasbas. No? Kailan ipapatawag yung pare? Ayun na. No? Sa huli na lang. No? Sa huli na lang. Kaya nga ako, tuwing pupunta ako at magbabasbas ng mga patay dito, no? Ano maraming tao? Sugal. Pagdating sa misa, wala. No? Kahit yung mga pamilya, ayaw pumunta. No? Hindi sumasagot. No? It's a very basic. Yun ang sinasabi sa atin tungkol sa pananampalataya, binyag at Eucharistia. At ito yung regalo ng Diyos sa atin. Lalo na't ang hirap-hirap ng buhay. Sa hirap ng buhay, meron tayong matatakbuhan. Yun yung ating pananampalataya. Pero dito sa ating lugar, pag ang hirap ng buhay, ano takbuhan? Bingo. 'Di ba? Ano takbuhay? Uutangan. No? Doon agad tumatakbo. And no wonder, no, hindi na magtataka. Bakit? Parang walang buhay. Kasi ang isip lagi nasa material. Pera. Yun na lang ang buhay. Kaya pag naubos ang pera, walang buhay. Mali. Kaya nga sinasabi ni Jesus, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Yun ang hindi mapaniwalaan ng tao kasi nakatingin sa pagkain mismo. Pero hindi alam si Jesus, siya ang magbibigay buhay. Mga kapatid, kapag may pagkakataon tayong mangaral tungkol sa ating pananampalataya, simulan sa binyag at Eucharistia. Kaya ni Felipe at ni Jesus, naging malakas ang loob dahil alam nila ang kanilang pinangangaral mula sa Diyos. Gaya ng sinabi ng ating Salmo Responsorio, sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Yung galak na meron tayong na mula sa Diyos, isigaw, ipangaral, ipagsabi, at ibalita. Amen? Amen. Nais ko pong paanyayahan po kayong lahat mamayang gabi sa ganap na 6:00, magkakaroon po tayo ng healing mass. No? Ito po ay ginagawa natin tuwing 23rd day of the month, no? Sa karangalan ni San Padre Pio. At kasabay nito, pinagdiriwang ng El Shaddai ang kanilang ika-20 taon, no? Ng kanilang gawain dito sa ating parokya. Mamaya po, 6 p.m., healing mass kasabay ng anniversary ng El Shaddai. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos,
Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humay kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.